Tumingin kami ng upuan para sa e-bike at helmet ni Kenshin. Bili din kami ng bagong washlet at nagluto po si Uncle yung hapon ng request kong oden. Ay hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Nga palang ganap namin nung Martes, day off ng asawa ko, kaya nagiya siyang pumunta ng mall. Kung sakto, titingin na rin kami ng upuan para sa e-bike. Abad ng alas 2 na nga po ito nung nagbiyahe kami. Mula dito sa bahay hanggang sa mall, nasa 20 to 30 minutes yung biyahe. Sobrang ganda ng panahon natin ngayon kahit na napakalamig. Ito na nga po pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na kami dito sa Matsumoto. Yan, nadaanan namin yung Matsumoto Castle. Daanan nga namin yung napakagandang Matsumoto Castle. Matsumoto! Tingin-tingin lang tayo dito mga auntie hanggang sa meron tayong magustuhan. Ito yung una kong tinignan, mga sale na bag. Meron ditong MK at Coach. Yung ba mga auntie, gustong gusto ko pong namamasyal sa mall. So nga lang, puro window shopping lang. Yung tamang lakad at tamang tingin lang ng mga binibenta. At na nga po, bali pumunta kami dito sa Aeon Bike para tumingin ng upuan ng anak ko. Dito sa Japan, karamihan po ng mga tao dito ay bike ang ginagamit nila. Meron ding e-bike dito, kasama na yung upuan. Saktong-sakto sana dyan si Kenshin mga auntie. Dahil hindi nga pala kami bumili. Dahil hindi daw alam ni Hapon kung paano ikabit. Yatta! Dare ko rin. Teletubbies! Kenshin naman ay naglaro po saglit dito sa game center. Tuwang-tuwa ako dito sa anak ko dahil meron siya nakuhang Teletubbies. Katapos namin sa game center, ay nagpunta naman kami dito sa food court para magmerienda. Bumili nga po si Uncle yung hapon ng favorite naming takoyaki. Pagkatapos namin sa food court, ay nagpunta naman kami dito sa Docomo. Ay nakita din kami ditong cellphone na naka-sale. Fast forward na po tayo, bali nakauwi na po kami ng bahay. Nga pala, ay dumaan po kami sa Nojima para bumili ng washlet. Hala sa wakas mga auntie, meron na kaming washlet. Meron naman po kaming washlet, kaso nga lang po ay nasira. Heto, bumili po kami ng bago. Kakatuwa lang po kasi yung perang pinambili namin ay galing po sa pinaghirapan ko. Alam nyo po kasi kapag may pera ako, hindi naman ako madamot sa asawa ko. Pag may sobra, ay tinutulungan ko siya sa mga gastusin dito sa bahay. Kinabukasan nga po pala to, bali nagpunta kami dito sa Watahan. Bibilhan po kasi natin si Kenshi ng bago niyang helmet. Tumingin na rin kami dito ng mga platito. Nanyo po itong mga auntie, ang cute. Nabasa nga po pala akong comment, nagtanong siya doon. Magkaiba daw kami ng pera ng asawa ko. Pera ni Hapon ay pera niya lang. At ang pera ko naman ay pera ko lang. Tanong po, salamat sa'yo. Ito po yung sagot ko dyan. Amin po mag-asawa. Yung pera ng asawa ko ay yung sinasahod niya. Asawa ko po yung nagbabayad lahat ng bills namin. Bayad sa kuryente, tubig, gas, o kaya naman yung pang-grocery. Kumbaga yung pera po ng asawa ko ay para sa buong pamilya. Tapos yung pera ko naman ay pera ko lang po mga auntie. Pero syempre kapag meron akong sobra ay nag-share ako sa asawa ko. Hindi niya ako pinipilit na magbigay pero ako po yung nagkukusa. Dati binibigyan po ako ng pera ng asawa ko pang grocery namin. Tapos pang gastos ko na rin. Pero ngayon hindi na po niya ako binibigyan mga auntie. Ang sabi ko sa kanya wag niya na akong bigyan dahil meron na akong sariling pera. Ito na nga po, bali-balik po tayo doon sa sinasabi ko. Ayoko po maging madamot sa asawa ko dahil hindi naman niya ako pinagdadamutan. Alam niyo po, natutuwa ako ngayon dahil natutulungan ko na po yung asawa ko sa mga gastusin. Give and take kaming dalawa. Sino yung may pera ay siya yung nagbibigay. Isang relasyon kapag mag-asawa, dapat gano'n naman talaga, di ba mga auntie? At para hindi kayo mahirapan, syempre kailangan nyo magtulungan. Lalong-lalo na po dito sa Japan na hindi po biro ang mga gastusin. Ay na nagriga talaga auntie, nagngina amin. Ang dami ko pang gustong i-share sa inyong mga auntie, pero next time na lang yung iba. Kanina nga pala, ay nagpunta kami sa Watahan para bilhan si Kenshi ng bago niyang helmet. Tapos namin siyang bilhan, ay nagbike po kaming tatlo saglit. Bumili din nga pala ako ng bagong toilet mat. Ang yung hapon naman po, pinagbalat niya ako ng labanos dahil magluluto siya ng request kong oden. Sabi ko kasi sa asawa ko, gusto ko ng oden. Kaya heto, bumili siya. Tapos, magluluto si daddy. Nung araw na to, dahil medyo masakit yung lalamunan ko, nag-request ako sa asawa ko na magluto siya ng oden. Gusto ko po kasi humigop ng mainit na sabaw. Saktong-sakto to sa malamig na panahon. Sa nagtanong nga pala kung ano po yung ingredients ng oden. Ang nilagay lang po dito ng asawa ko ay yung oden powder. At naglalagay nga rin po pala siya dito ng karne para mas masarap. Pag nailagay na lahat yung mga ingredients, ay hahayaan lang po niya itong maluto. Tara, kain tayo ng oden. Pangalawang kuha ko na to. Ang sarap ng oden mga auntie, lalong-lalo na kapag ganitong malamig ang panahon. Ay, init! Ay naparap tuloy si ante sa sobrang init.
Kumakain na din si Kenshin mga auntie. Ito yung sa kanya. Tapos nga pala naming ilalagay ay itong hanpen. Malambot kasi yan at mabilis maluto. Nagsandok na nga rin pala ako dito para makakain na po si Uncle yung hapon. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you. Dadang dangan tabi.